Mga bida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, tinawag na po na lame duck president po ni dating Senator Frank Drilon po, mga bida. Ito kong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa kanya hong intervention po, mga bida, sa ginagawa po ng Bicameral Conference Committee, Okay? Pinapuran kasi ng Pangulo po, mga bida, ito kong Kamara de Representante patungkol ho sa pagbabalik ho ng 45 billion pesos po na budget, mga kabida, ng DPWH. Ito yung hiniling ng Secretary po ng DPWH na si Secretary Vince Dizon na umari ibalik yung 45 billion pesos po matapos po niyang payagan, mga kabida, ang BICAM na tapyasin ito. Okay, mga kabida. Kaya medyo nagalit ito kong mga senador kasi parang urong-sulong po, ito kung si Secretary Vince Dizon po, mga kabida, sa kanyang budget. Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ito kong article po, mga kabida, ng Balita Ngayon. Alright? Ang sabi po nila dito, Drilon, pakikialam ni PBBM sa DPWH budget mali at nagpapaalala ng deadlock. Ayan. Binigyang diin ni dating Senate President Franklin Drilon na may seryosong deadlock ngayon sa 2026 national budget, partikular sa usapin ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa panayam kay Karen Davila, sinabi ni Drilon na bihira kung hindi man unang beses na makialam ang isang pangulo sa ganitong yugto ng budget deliberations sa pamamagitan ng hayagang pagsuporta sa panig ng mababang kapulungan. Ayon kay Drilon, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabor siya sa pagbabalik ng humigit na kumulang 45 billion pesos na DPWH budget ay maaring magpalakas ng loob ng mga kongresista na igiit ang kanilang posisyon. Para sa dating senador, mali ang ganitong uri ng interbensyon dahil tila pinapanigan ang isang panig sa halip na manatiling patas ang proseso ng pagbalangkas ng pambansang budget. If I recall correctly, he said, he favored the restoration of the 45 billion pesos cut from the DPWH budget. I may be wrong, but I have not heard of any president before who intervened in favor of one side during budget deliberations. I think this indicates that the president is realizing that he is now a lame duck. But his intervention in this manner, to me, is wrong because it emboldens the members of the House of Representatives to insist on the restoration, knowing that they now have the president behind them. Gate ni Drilon, dapat gamitin ang kasalukuyang impasse bilang pagkakataon upang itama at linisin ang budget, hindi para palalimin pa ang hidwaan sa pagitan ng Senado at Kamara. Ayun. So ito, indikasyon daw itong mga kabida na lame duck president na po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito kong kanyang pakikialam po, mga kabida, sa budget deliberation po ng Bicameral Conference Committee. Kaya ito, naging deadlock. In fact, sa latest po, mga kabida, marami hong senador po, napayag doon ho sa reenacted budget. Ibig sabihin po dito, mga kabida, payag ho silang hindi ito ipasa. Ito hong 2026 national budget sa halip. Ang gagamitin po na budget po, mga kabida, ito hong 2025 national budget. Now, para sa akin, disadvantage din yun. Kasi po, ang dami hong problema doon ho sa 2025 national budget. Okay, questionable din yun, mga kabida, na hanggang ngayon nakabinbin pa rin dyan po sa Korte Suprema. Okay? Ang dami hong mga insertions po doon . Okay? Kung pagpalagay po natin, okay, reenacted budget yung gagamitin po ng
gobyerno po ni Pangulong Marcos po, mga kabida, para ho sa 2026, ano? Okay, para sa akin, hindi po ako pabor doon eh. Kasi po, yun nga eh, ang dami hong problema yung 2025 national budget eh. Hindi pa po nasisettle po ng Korte Suprema po, mga kabida, ano? Okay? Kumbaga, natithreaten pa yung 2025 national budget, eh baka idedeklara yung unconstitutional, ano, mga kabida. Kasi hanggang ngayon, nakabinbin pa rin dyan po sa Korte Suprema yung petition po, ano, ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez, mga kabida, questioning the constitutionality and validity of the General Appropriations Act of 2025. Okay, mga kabida. Ako, mas pabor ako na itong budget ang gagamitin, pero bago, ako, mas pabor po ako na ito na lang pong 2026 budget, ano, mga kabida. Considering unang-una, nasa last stage na po sila eh. Nasa Bicameral Conference Committee na po yung deliberation po ng budget po, mga kabida, ano. Ang gawin na lang po nila dito, linisin na lang po nila ito, mga kabida. Okay? Linisin yung mga unnecessary budget, ano, na nadiscovery po, mga kabida, ng mga senador. Okay? Kaysa gagamitin po yung 2025 national budget as reenacted po, ano, mga kabida. Okay, ang dami hong aalma dyan kung yung 2025 national budget po ang gagamitin po, ano, mga kabida. Okay? Kasi, yun nga eh, ang dami hokus-pokus mo dun eh. Yun palang napakalaking insertions po na nandun, na umabot po ng, I think, 400 billion pesos nga, mga kabida, sa exposed by no less than the Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson, ano, mga kabida. Oh. Mismo si Senator Lacson, pabor din eh sa reenacted budget kaysa dito sa 2026, ano? Mas pipiliin daw niya itong 2025 national budget kaysa dito ho sa 2026 po, mga kabida, na napuno rin ng questions, ano, mga kabida. So wala ko tayong pagpipilian ho dito kasi hindi naman po pwede yung 2024 eh. Okay, mga kabida. Kung gusto ko nilang mas malinis po yung budget po, mga kabida, no? Oh. Ipulso na lang po nila yung 2026, ano, mga kabida. Ang problema lang kasi dito ngayon, kaya nagkaroon po ng deadlock because of this 45 billion pesos po na hinihingi po ng DPWH, mga kabida, no? After na pumayag ito kung si Secretary Vince Dizon, natapyasan po ito, mga kabida. Okay? Kaya nga, siguro na-realize po ni Secretary Dizon po, mga kabida, no, na nagkamali po siya ng kanyang computation, ano? Kaya yun, ang ginawa po, since tinapyasan po ng Bicameral Conference Committee po, mga kabida, no? Yun na po, no? Medyo diskumpiyado po ang Senate sa bigla kong pagbaliktad po ni Secretary Dizon po, mga kabida, no? Okay? Parang diskumpiyado po sila doon ho sa paggagamitan po ng 45 billion pesos po, mga kabida. Alright? So, sana maayos po ito bago ho ang deadline, ano? Kasi po, kailangan ho maipasa po itong 2026 national budget bago ho mag-Christmas po, ano, mga kabida. Okay? Bago ho magpasko. Otherwise, wala ho tayong choice. Kung hindi po ito maipapasa, ano, back to 2025 national budget po tayo. Reenacted budget po, mga kabida, ano? Okay? Kayo, papayag po kayo na reenacted budget? Yung budget ng 2025 na napuno po ng kontrobersiya po, mga kabida, ano, ang gagamitin po para ho sa 2026. Marami siguro hindi ho papayag dyan, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po yung mga nagsulong po, ano, na ideklarang invalid, unconstitutional, ito kong 2025 national budget po, ano, mga kabida. Diba? Oh. Unang-una, dapat i-resolve muna ng Korte Suprema ito kong 2025 national budget petition bago po natin gamitin ito, ano, mga kabida. Okay? I-resolve muna ng SC kung talaga bang valid ba yun o invalid. Constitutional ba yun o unconstitutional po, ano, mga kabida.
bago ho magpasa ito hong BICAM, ano, na gagamitin na lang natin yung 2025 reenacted budget na lang po tayo, ano, kaysa dito sa corruption-ridden budget for 2026, ano, mga kabida. Yun kasi yung implikasyon eh. Yun kasi yung parang interpretasyon po ng mga mambabatas po, particular po ng Senado po, ano, mga kabida. Ang nagpo-push lang talaga na ituloy ito kung 2026 national budget, ito kung House of Representatives eh. Pero ang Senado, mas pipiliin daw nila mga kabida, lalong-lalo na po ito kung si Senator Ping Lacson, ano, reenacted budget na lang po kaysa gagamitin po natin, aprubahan ito kung 2026 national budget na kasing questionable din mga kabida doon ho sa 2025 ano, national budget po. Now, doon ho sa naging pahayag po ano, ni Senator Frank Drilon, mga kabida, na ito hong pangingialam po ng Pangulo ano, sa deliberation po, mga kabida, ng Bicameral Conference Committee sa budget for 2026 ay sinyales, indikasyon po ito na siya po ay isang lame duck president na po, ano, mga kabida. Okay? Naniniwala ho ba kayo doon? Ano? Tingin ho ba ninyo kay Pangulong Marcos isang lame duck president na po, mga kabida, at this stage, 2025, late 2025, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.